Okay mga trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang ating content mula sa katanungan ni Angel. Ang sabi niya, hi po, ano po ang effect ng RIP 40 caliber ammo po? Pwede mo ba gawa ng video? God bless po. Okay, ano ba yung ammo, yung bala na RIP? Ito ba ay rest in peace? Parang ito ay nakakatakot ano. RIP ang brand nung Actually hindi lang naman 40 caliber ang meron nito. So titingnan natin kung anong epekto nito at anong klaseng bala itong RIP. Okay, so bago yan ay gusto muna nating gusto ko lang muna pasalamatan ang mga nagsishare at naglalike sa ating mga videos dahil nakakatulong naman kayo para dumami ang ating subscribers. At lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na mga bata na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Kaya lahat ng kita natin kasama pa yung pagkulang ay dinadagdagan natin mula sa ating kita dito sa ating kumpanya. Okay, kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At lalo tigit maraming salamat sa mga sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. At mag-message lamang po kayo dyan kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Lalo tigit maraming salamat do sa ating sponsor na taga Virginia, USA. Actually ayaw niyang pabanggit yung kanyang totoong pangalan. Okay, salamat sa iyo, Sir Noli Pizza America. Hindi niya tunay na pangalan yan. At meron talaga mga tao na pag tumutulong ayaw magpakilala. Pero sana marami pa ang kagaya mo na matulungin para para marami pa tayong mga bata na matulungan. Excuse me. Okay. Punta na tayo dito sa katanungan ni Angel. Ano ba ito yung RIP bullet? Okay, tingnan muna natin kung anong ibig sabihin ng RIP. Hindi po yan rest in peace. Kasi nakakatakot RIP. Ang ibig sabihin po niyan ay radically invasive projectile. Yung RI, radically. At yung II, invasive. At yung PI, projectile. Kaya na RIP ang abbreviation niyan. Okay, ulitin ko. Radically invasive projectile. Okay, ang itsura niya nandiyan sa ating thumbnail. Parang ganito, parang ganyan yan. Nakaganyan na ba? Yan, ganyan yan. Kumbaga may mga dito. Yung bala dito ay maghiwalay-hiwalay yan Okay, so parang ganyan siya. Okay, nakaganyan siya. Na yung base naman niya ay flat naman. Okay, nakakabit naman kumbaga itong mga galamay niya nakakabit doon sa kanyang base. Pero nakaganyan siya. Kaya pag ito'y tumama ay gaganyan siya at pwedeng itong mga parang magiging parang magiging starfish. Yan, parang magiging gaganyan siya. Pag tumama siya, gaganyan siya. Pwedeng maging starfish at pwedeng itong mga para siyang para siyang bulaklak. Yan, parang bulaklak na buko. Yan, bukong bulaklak. Pag tumama, bubukad na ganyan. At pwedeng itong mga petals niya, kumbaga sa bulaklak may mga petals, pwedeng humiwalay-hiwalay ito. So, dadami ang lalo pag tumama sa buto yan, pwede itong kanyang mga petals ay maghiwalay-hiwalay. So, dadami ang sugat, dadami ang damage. Kaya ito ay dinesign pang self-defense. Para ang stopping power nito ay baga
maximize ang stopping power nito. Kaya, kumbaga, ina-imagine ko lang pag ito'y tumama, huwag naman tayo tamaan nito, talagang wawasakin ka. At masabihin ko na, kung tamain ka sa katawan, ay baka hindi ka nabuhayin. Dahil nga sa impact nito, kasi yung impact nito, paglapad nito ay magtra-transfer yan ng napakalakas na energy. Dahil nga nakaganyan na siya. Okay, so, at kung itong mga petals ito ay magkahiwalay-hiwalay pa, hindi natin alam kung saan pupunta yan. So, ayan ang, dinevelop talaga yan pang self-defense. Pang self-defense talaga yan. At, kumbaga, napakalakas ang stopping power nito. Pero ito ay hindi maganda sa mga penetration. Halimbawa, kung mga nasa bubog o nasa loob ng sasakyan, ang maganda pa rin yung ganitong FNJ. Okay, full metal jacket. Ito ang pang penetration. So, ito talaga ay pang tao, yung rest in peace. Sorry, hindi man rest in peace. Itong RIP. So, yan. At tingnan na natin kung ano nga. Actually, alam naman natin ang history na ng Smith and Wesson. Ito ay inintroduce noong January 1990 ng Smith and Wesson para kumbaga tumbasan yung pinaliit ng kaunti yung 10 mm. Pero ang RIP ay hindi lamang naman 40 caliber ang meron. Various. Basahin na natin ito. Ang research ng RIP ammunition. O sabi ni sabi ni Art Gali, magtanong daw kayo sa magtanong na lang daw kayo, wag na kayong manood, magtanong na lang kayo sa dito sa Google. Pero kung nagtatanong naman kay Art Gali, pinapanood naman yung ating video. Bakit ka pa nanonood ng ating video? Okay, so nangangahoy ka rin. Okay, kaya naman tayo bumabasa dito sa sa Google para magkameron tayo ng second opinion ba? Okay. Hindi naman natin alam ang history lahat nito. So alam lang natin ang alam ko lang diyan sa RIP na yan, yung hitsura. At siyempre, doon pa lang sa itsura na yan, common sense, alam na natin kung pag tumama yan Kasi ang isang bagay, kung may common sense ka, kamukhaan yan, nakita na natin na ganyan. Although wala tayo ditong ganyang bala. Kasi yan ay hindi naman advisable yan dito sa range. Kasi, pag tumama yan sa malakas ang ricochet ng mga petals yan, baka kung saan pumunta. Kasi nga, may petals yan So, hindi pa pwedeng pang shooting range yan. Yan talaga ay pantao talaga. So, tingnan na natin ang research niyan. Yan ay brand name ammunition yan ay radically invasive projectile. Yan, kaya na RIP. Nakakatakot nga lang pag abbreviation na. Parang rest in peace. Yan ay hollow point ammunition, pero unique ang design intended to maximize. Okay? Yung sinabi ko kanina, ang intention talaga niya ay i-maximize yung stopping power. Kasi pag tinama ka talaga niya, lalo ko sa katawan, hindi ko maisip ko anong mangyayari Dahil nga magiging parang yung mula sa ganyang kalaki, magiging parang parang ganyan na kalaki, tapos maghihiwalay-hiwalay pa yung mga petals niyan. So, hindi ko ma-imagine kung ano talaga ang mangyayari sa mga tinamaan yan. Talagang yan ay ginawa para sa sa stopping power. Ito ay inintroduce ito to offer new take. Okay, hollow point ammunition. Bagaman ito ay hollow point din, ay mas, kumbaga yung hollow point ay pa nila. Talagang pinatindi pa nila yung hollow point. Itong naman. Ang unique nga nito, ang ginawa nilang unique ang design nito. Ito ay copper.
At saka ito ay copper pa ito. Hindi ito yung kamuha ng mga lead. Copper ito. Although yung iba may palaman din na copper sa gitna. Okay? May palaman din. Pero ito talaga ay copper. At itong mga petals nito, ay ito ay mga, kumbaga mga solid na copper ito. Hindi ito yung coated lang na manipis. Ha? Kumbaga ito mga ano nito ay mga solid na ano yan, nakaganyan siya. Hindi ito yung coated lang. Okay, so matindi ang tatamaan nito. Ito nga sabi, copper bullet with petals. Ayan, yung petals, petal. Parang bulaklak. Trocar design. Trocar design. So iba talaga ang design nito. Upon impact, pag ito tumama, the petals are designed to break away. Ayun na. Magbi-break away na yung ano, pag tumama na ito sa ano, ito magbi-break, ibig sabihin maghiwalay-hiwalay ito. Kung anim yan, nako, ay di 6 ngayon ang magiging ano niyan, 6 na direksyon yan, sa lahat ng direksyon yan, pupunta niya. Yan ang ano niyan, design niyan. So, ang sugat mo ay baka mamasyal pa sa loob ng katawan mo yan. So, sisirain ang katawan yan. Talagang yan, ano. Yan ang pagtumama sa impact. At magkikreate siya ng multiple wound channel in addition to the main projectile. Okay. May main projectile ito eh. Yung nasa gitna niya may main projectile niya. Pero itong mga petals niya ay pag nagkahiwalay-hiwalay ay magkakamero ng multiple wound. Dadami ang sugat. So yun ang impact niyan. So ang design nito ay intended increase fragmentation and shockwave effect. Increase yung fragmentation, yung fragment niya nag-i-increase. So dumadami. At saka yung kanyang shockwave. Siyempre, yung shockwave niya kakalat yan. Hindi ko nga maano parang beyond my imagination na lang Ito. Ang sabi pa dito ay yung 45 caliber RIP ammo. O nga. Round was manufactured in a various calibers including yan. Maraming caliber, hindi lang Smith & Wesson na 40 caliber, hindi lang yan. Ang nag-research niyan ay G2 Research. Okay, G2 Research ang nag-research niyan. 40 Smith & Wesson RIP round is a specialized high-cost round for self-defense and personal protection. So, pang self-defense talaga ito at pang personal protection. Kaya kung nahinaan kayo sa inyong baril at gusto talaga ninyong may stopping power, so alam na ninyo. Hindi lang hollow point. RIP na bala ang talagang best sa stopping power. O kumbaga, tatalo nito ang 45 na FMJ, full metal jacket. Dahil ang sugat nito ay talagang pero kung 45 ang meron nito, lalo na kung 45. So yan. At ang market nito ay high performance option designed to perform differently than traditional. Okay. Different, yung mga traditional, different talaga ito. Na iba. Traditional hollow points, ibang-iba ito. Although the effectiveness has been topic for debates. Ayan ginagawa pang topic, pinagdedebatihan pa yung effect nito. Pero hindi na ako makikipagdebate. Talagang masasabi ko dito ay brutal. Brutal itong bala na ito. Yun lang ang masasabi ko dito. Sa one word, brutal itong bala na ito. Yun lang ang masasabi ko. So, ayan, nalaman na natin at maraming salamat kay Angel. So, yung iba naman talaga sa inyo, alam ko, nagtatanong,
para malaman din ng iba. Kaya maraming salamat sa iyo, Angel. Alam ko, alam mo rin yan eh. Pero tinatanong ng iba yan para through our YouTube channel, malaman din ng iba at mapakinabangan. So maraming salamat doon sa mga nagtatanong para maikalat natin at malaman ng iba na may mga bala palang ganyan. So ayan. So at kung talagang, hindi ko lang alam ang presyo nito, pero may kamahalan nito sigurado. At iba ang design nito eh. So yan, at nalaman na natin kung ano ang epekto niyan. Sabi nga, pinagdidebatehan pang epekto niyan. Pero para sa akin, common sense lang, talagang napakatindi. Napakatindi ng balang ito. So yan, at sana may natutunan tayo about sa mga ammunition at shout out na lang sa ating mga community spotlight. Okay, ang ating community spotlight ngayon ay shout out kay Randy. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Di Calibre Jr. Meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian. Meron kang 86 engagement. Shout out kay OFW Palaboy. Meron kang 1 engagement. At shout out kay Wally Sabis. Okay. At shout out na rin doon sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, may bago na tayong Papa Burger dyan. Matatagpuan ninyo sa ating sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Ang burger dyan ay buy one, take one. Okay, 40 pesos lang ang halaga. At pwede kayo magpa-deliver. Marami pang mga pagkain dyan na kayo ay pwedeng ma-order. 24/7 bukas yan. At kahit brown out, may generator yan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all.